Paano kung, sa isang saglit lang, nakakita ka ng isang bagay na walang ibang nakakakita? Isipin mo na naglalakad ka sa isang abalang kalye, dinig na dinig mo ang ingay ng siyudad sa paligid mo, pero may napansin kang kakaiba. Nakalutang sa tabi ng ulo ng bawat tao ang isang maliit digital na numero. Isang timer. At ito ay bumibilang paatras. Bawat tao na nadadaanan mo, mula sa batang tumatawa sa bangketa hanggang sa matandang lalaki na nakaupo sa parke, ay mayroon nito. Ang ibang numero ay malaki, umaabot sa mga taon at dekada, habang ang iba naman ay nakakagulat na mababa, bumibilang ng mga minuto at segundo. Ikaw lang ang nakakakita ng orasan na ito, ang huling bilang na ito. Ano ang gagawin mo sa pambihira at marahil nakakatakot na kaalamang ito? Hindi ito isang kapangyarihan na hiniling mo. Ito ay isang realidad na ipinilit sa iyo. Sa simula, tiyak na kukwestiyonin mo ang sarili mong katinuan. Ipipikit mo ang iyong mga mata, kakamutin ang mga ito, at umaasa na ang kakaibang pangyayari ay mawawala na lang. Ngunit hindi. Nananatili ang mga numero, isang patuloy at tahimik na kasama sa bawat pakikipag-ugnayan ng tao. Ang barista na nagbibigay sa iyo ng kape sa umaga ay may timer. Ang katrabaho mo na kasama mo sa opisina ay may timer. Ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang mga taong pinakamamahal mo sa mundo, lahat sila ay may numero na nakalutang sa tabi nila, isang palaging kumikislap na paalala ng isang limitadong buhay na ikaw lang ang nakakaalam. Ang bagong paningin ito ay magbagbago sa mismong tela ng iyong pananaw na nagbibigay kulay sa bawat sulyap at bawat pag-uusap ng isang bago, malalim na bigat. Ang unang pagkalito ay mabilis na mapapalitan ng baha ng napakaraming tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng numerong ito? Ito ba ang eksaktong sandali ng kanilang pagpanaw? Hindi ba ito mababago, isang nakatakdang punto sa kapalaran o maaari itong mabago ng mga pagpipilian at aksyon? Ang bigat ng impormasyong ito ay magiging napakalaki, isang lihim na dala mo sa isang mundo na masayang walang kamalay-malay. Mahanap mo ang iyong sarili na sinusuri ang mga numero, sinusubukang humanap ng pattern o dahilan. Maaring mapansin mo na ang isang taong may mababang numero ay mukhang malusog na malusog, habang ang isang taong may dekada pa ay mukhang walang pakialam sa buhay. Walang lohika o dahilan. Tanging ang matinding, malamig na katotohanan ng orasan na bumibilang paatras para sa lahat. Sa harap ng bakagandang kapangyarihang ito, mapupunta ka sa isang mahalagang sangang daan na may dalawang magkaibang landas na nakalatag sa harap mo. Ang unang landas ay puno ng takot. Ang matinding takot na malaman kung kailan darating ang pagkawala ay maaring maging paralisado. Maari mong makita ang mga countdown at piliing lumayo sa mundo. Magtayo ng mga pader sa paligid ng iyong puso upang maiwasan ang sakit. Ang ikalawang landas, gayunpaman, ay isa ng radikal, walang kondisyong pag-ibig. Ito ang landas kung saan nakita mo ang countdown hindi bilang isang sentensya, kundi bilang isang imbitasyon. Ito ay isang imbitasyon upang mamuhay ng mas ganap, upang magmahal ng mas malalim, at upang pahalagahan ang bawat sandali ng may tindi na hindi mo inakala na posible. Ang pagpipiliang ito sa pagitan ng takot at pag-ibig ang magtatakda ng iyong pagkatao. Pagkaraan ng ilang panahon, mararating mo ang isang malalim na pagkaunawa. Ang countdown na nakikita mo sa itaas ng ulo ng bawat tao ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay isang malakas at walang humpay na salamin na nagpapakita ng sarili mong buhay. Ang pambihirang paningin na ito ay pumipilit sa iyo na harapin isang katotohanan. Ang ating oras ay limitado. Lahat tayo ay may countdown. Mayroon lang tayong luho na hindi ito nakikita. Ang mga numero na nakikita mo sa iba ay isang patuloy, malalim na paalala ng iyong sariling kamatayan. Bigla, ang paraan ng paggugol mo ng sarili mong mahalaga, hindi nabibilang na mga araw, ay nagiging pinakamahalagang tanong sa lahat. Sa huli, ang haka-hakang paglalakbay na ito ay nagbabalik sa atin sa isang nag-iisa, makapangyarihang katotohanan na hindi nangangailangan ng anumang espesyal na paningin upang maunawaan. Nakikita mo man ang countdown o hindi, ang orasan ay tumatakbo para sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nabubuhay sa hiniram na oras na may hindi alam na petsa ng pagtatapos. Ang paano kung ng pagkakita ng mga numero ay talagang isang pagpapalaki lamang ng isang realidad na kinakaharap na natin. Hindi natin kailangang makakita ng literal na timer upang malaman na ang ating mga sandali kasama ang mga mahal natin ay limitado at mahalaga. Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang gagawin mo kung makikita mo ang orasan, kundi kung ano ang ginagawa mo sa kaalaman na ito ay umiiral.
hindi nakikita para sa ating lahat. Ang kapangyarihang ito, sa esensya, ay isang panawagan para kumilos. Ito ay isang hamon upang ihinto ang pagtulog sa ating buhay. Ito ay isang pakiusap upang isara ang agwat sa pagitan ng ating sarili at ng iba, upang pagalingin ang mga lamat, at upang sabihin ang mga salitang gustong sabihin ng ating mga puso. Madalas tayong kumikilos sa ilalim ng ilusyon ng walang katapusang oras, ipinagpapaliban ang mahalagang pag-usap, ipinagpapaliban ang pagpapatawad, at ipinapangako sa ating sarili na maglalaan tayo ng oras sa ibang pagkakataon. Ang kwento ng countdown ay isang matinding paalala na ang mamaya ay isang pangako na hindi laging tinutupad ng buhay. Ang oras upang magmahal, kumonekta at mamuhay ng ganap ay hindi sa malayong hinaharap. Ito ay ngayon, sa mismong sandaling ito. Ang orasan ay tumatakbo para sa ating lahat. Paano mo pipiliing gugulin ang oras na natitira sa iyo?